Magandang araw sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod. Again, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta? So ang pag-uusapan natin, ito pong, naku, nakakatawa naman itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pasensya na ha, kasi puro Iglesia ni Cristo ang maiisip natin dahil sila po ay nagbabalak na magkaroon nga ng tinatawag na peaceful rally kahit ang ating bansa ay tahimik naman. Korupsyon ang kanilang pinaglalaban, tapos dinikit nila doon ang peaceful rally for transparency. Samantalang sila nga hindi transparent. So, pagdating po sa venue, alam mo, inaaway na lang ako ng mga membro ng Iglesia ni Cristo na mga mangmang dahil hindi nila alam na pabago-bago ang venue ng rally ng Iglesia ni Cristo. May Liwasang Bonifacio, may EDSA, may Luneta, may Freedom Grandstand. So itong mga membro ng Iglesia ni Cristo, mga kawawa, dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi masyado klaro. Kasi yung mga leader ng Iglesia ni Cristo nakimanman sa reaksyon ng taong bayan. Sa binabalak nila na rally, na napag-alaman namin, nakaschedule po yan 15, 16, 17, kasi yun yung information na na-receive natin nung in-vlog. Ngayon, na-move naman sa 16, 17, 18. 3 days. 3 days na pagpaloko nila sa mga kaanib nila na kung saan ay nalunod sa mundo ng politika. Ewan ko nga kung ano ang nangyari doon sa mga tinatawag nilang pronouncement noon. Hindi sila nakikialam sa politika. Pero, underground, nagpapagalaw sila o pinapagalaw nila ang isang politiko na may utang na loob sa kanila. Ang pakiramdam ko dito, may mga hinihingi ito na mga pabor sa Marcos administration na hindi po sila napagbigyan. Kasi naituring itong mga malaking organisasyon o malaking relihiyon sa bansa, may impluensya pagdating po sa pagsunod, no, sa direktiba ng kanilang mga leader, ng kanilang mga pinuno. Pero matatandaan po natin na itong Iglesia ni Cristo ay dikit kay Rodrigo Duterte. Ito yung relihiyon na pinagkatiwalaan ni Rodrigo Duterte. May nabanggit pa nga siya na pagdating sa pera, mapagkakatiwalaan daw itong Iglesia ni Cristo. Pero bakit humantong? Magpahalata na kasi kayo, INC, kayo naman, nahiya pa kayo hanggat hindi kayo magsabi ng totoo sa taong bayan na gusto ninyong pababain ang Pangulo, hindi po mawawala yung duda ng taong bayan sa inyo. Kasi ang nakapalibot sa inyo, maka-Duterte Makabenepisyo kapag naalis sa pwesto ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kayo inalmahan ng mga sarili ninyong membro. Tapos, kapag magkomento yung taong bayan, labas sa inyong relihiyon, sabihin ninyo na naiinggit ang mga tao, inggit lang yan. Anong kaiinggitan ng mga tao sa inyo? Bakit? Nasa alta sosyudad na ba talaga kayo na kailangan kayo pag-iinggitan? Hindi ko na po ito dapat sabihin, no? Pero yung mga narrative ninyo na binabati ko sa Iglesia ni Cristo, puro na lang INC, ginagamit ang Iglesia ni Cristo sa content, hindi niya kumikita yung mga video namin sa content ninyo. Kahit isampal ko pa sa inyo yung video ko dito, hindi kumikita yung video ko na may kinalaman sa Iglesia ni Cristo. Huwag kayong mag-inue. Dahil kung hindi Iglesia ni Cristo ang makapagbigay sa amin ng pera, kundi YouTube. Kaya lang, nung tiningnan ko, hindi kami nagkakaroon ng pera dyan. Ang amin dito, ganito lang. Naturalmente, hindi naman tago yung relihiyon nyo. Hindi naman tago yung ginagawa ng mga kaanib ninyo na nasilaw na sa mundo ng politika. Disiplinahin nyo si Marcoleta. Kasi siya yung nagdala ng malas at sumpa sa relihiyon ninyo. Kasi isa po siya sa mga pinagkakatiwalaan ng mga ministro ninyo
at hindi po dinidisiplina sa pakikialam sa politika. Kasi okay lang naman sana kung sinabi ninyo na hindi kayo nakikialam sa politika kung wala kayong mga congressman na mga pinoprotektahan. Tingnan nyo si Marcoleta, membro ng Iglesia ni Cristo, naging congressman, naging senador, tapos sabihin ninyo, hindi kayo nakikialam sa politika. Dapat maging consistent kayo. Kaya ngayon, sa issue ng investigasyon, ng flood control, wala kayong komento sa mga Diskaya, wala kayong komento kay Marcoleta, wala kayong komento sa mga senador na mga nasasangkot. Kami nga, pro-government kami. May kaalyado nga ng Pangulo na nasasangkot dyan. Anong sabi namin? Hala, sige, imbestigahan. Ipakulong. Because that's coming from the mouth of the President himself. Walang kamag-anak, walang sisinuhin, walang sasantuhin. Sagasaan ang dapat sagasaan. Kaya hindi po issue dito yung kaalyado o hindi. Importante dito, panalo ang taong bayan pag may managot. Ang batas naman gumugulong sa Marcos administration. Hindi katulad ng Duterte administration na hinahayaan lang yung mga nagkasala. Simple pronouncement to media na okay ganito, maraming mga corrupt, maraming mga substandard, maraming mga ghost projects, pero wala naman pong mga napakulong, wala nga naimbestigahan. May naimbestigahan siguro muro-muro lang. Di nga namin alam na gumawa pala si Martires ng desisyon. Reverse niya ang desisyon ng isa ding ombudsman. Si Carpio. So ganun yun, mga kamunting tinig, no? Yan ang gusto kong sabihin na kung ayaw ninyo INC mapuna, ay huwag kayong mahimasok sa politika. Parang katulad lang kayo ng mga Katoliko na pakialamero. Kaya lang, ngayon, dahan-dahan na ang mga pari, mga obispo, dahan-dahan na sila. Hindi na sila katulad ng dati na sila po yung number 1 na hala sige, magpastora lahat-lahat, announcement. So, na-realize siguro ng mga leader ng simbahang Katoliko yan. Ngayon, kayo na naman, pati GIL, sumama. Pati yung kondom ni Kibuloy, sumama. Matino naman kaya kayo, di ba? Matino kayo na spiritual people, believers of God. Pagkatapos, nabibitag kayo sa sarili nyong bitag. Natitisod kayo sa sarili nyong bitag. Tapos hindi nyo matanggap na may mga nag-observe sa inyo, may nagko-komentaryo sa inyo. Sabi ko nga dumikit si Sara Duterte sa inyo, naku, sumpa yan. Sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na mga nanonood dito, sumpa yan. Tingnan nyo, hindi nyo alam kung ano yung tunay talaga na pakay ng mga leader ninyo. Dahil si Sara Duterte lang nakakausap ako naman, believe naman ako sa Pangulo. Wala namang pabor na hiningi ang Pangulo sa inyo. Kasi kung mayroon yan, binunyag na ninyo. Tama? Kaya lang hindi kayo makagawa-gawa ng kwento laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil alam nyo kung bakit. Ang pakikisama ng Pangulo sa inyo ay napakadalisay. Nagpasalamat nga yung Pangulo sa suporta ninyo Kahit sino man, basta sinusuportahan, magpapasalamat man talaga yan. Ang problema, lumabis kayo. Akala kasi ninyo, magtatawag lang kayo ng peaceful rally, ang taong bayan, hindi po kayo pagdududahan. Nagdududa na ang tao sa inyo. Nagpapakanlong ang mga politiko dyan na gustong sumira kay Pangulong Bongbong Marcos sa inyo pagkatapos hindi pa namin maiintindihan yan, hindi pa namin mauunawaan yan. Anong tingin nyo sa amin? Bobo at tanga? So, that's what the effect of your own medicine. So ngayon, titingnan natin kung gaano katibay at gaano kalakas ang Iglesia ni Cristong ipaglaban yung laban nila kontra korupsyon. Magkakampi tayo kung laban sa korupsyon, magkakampi tayo. Ang problema, parang gusto nyong impluwensyahan. Hindi nga namin kayo naririnig ng appreciation ng ICI. Puro lang kayo transparency ng transparency. Dapat yung ICI, suportado po yun ng anti-government or pro-government. Dahil sila po yung Independent Commission for Infrastructure. That's not a political commission. That is a special commission created to investigate and held accountable those who are involved in a flood control anomaly. Gets? Hindi po yan political
commission. Hindi po yan binuo o tinatag ng Pangulo para protektahan ang kanyang mga kaalyado. Disiplinahin ang kanyang kaalyado at hindi kaalyado. Kasi pag hustisya kasi dapat wala kang titingnang kapartido dyan. At yan ang in-apply ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Masagasaan ang masagasaan. Dami namang mga partido ni PBBM na involved dyan. Tama? Sa House of Representatives o sa Senado, iba mga balimbing pa. O. Pero hinahayaan ng Pangulo na uusad ang investigation, mapanagot ang dapat mapanagot, makulong ang dapat makulong, magbayad ang dapat magbayad. At yan po dapat ang inyong intindihin. Gets? Yung problema sa inyo, mga Duterte Dayad supporters, napakahirap ninyong intindihin o ipaintindihin. Lalong-lalo na yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo nga, hindi man lahat pero karamihan, mga mayayabang nang aaway pa. Kaya nga sabi ko, ano man ito mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na iba, okay? Maliban doon sa mga kaibigan ko na mga mababait at nagmamahal sa akin, no? Yun lang yung mga wild, yung mga bastos at mga palaaway, parang nakahiram ng buntot, pakpak at sungay kay Satanas.